So ayun, what's up mga kabagis? Jubilito TV official po at eto na naman po muli ang isang edisyon ng ating reaction video mga kalingap at kabagis, no? So it's been a while, it's more than 2 weeks na inconsistent po tayong nakakapag-upload. Although mini-maintain po natin kahit papaano po in 1 week ay nakakapag-upload naman tayo kahit papaano dahil ganun po talaga, no? Naging busy po tayo sa trabaho at kailangan po natin i-prioritize ang ating trabaho at secondary lang ika nga yung pagre-react natin, no? Dahil talagang ang source of income po natin ay alam nyo na po, yung pong fixed na trabaho po natin. So anyhow, mga kalingap at kabagis, total day off tayo ngayon. So samantalahin po natin yung pagkakataon na makapag-catch up, no, sa mga nangyari at naging ganap dito po sa mundo ng kalingap, mga issues na pwede po natin pag-usapan. Although yung reaction video po natin for today ay medyo late na, pero kumbaga ika nga may kanya-kanya naman po tayong opinion in regards po sa mga issue na bumalot po, no, sa mga personality na na-involved sa mga, alam nyo na, mga previous na issue dito po sa mundo ng kalingap. So let's start mga kalingap at kabagis nitong nakaraang mga araw or sabihin na po nating linggo na kung saan ay naging usap-usapan po, no, ang patungkol sa pagpapabagsak kay Roel of Malalag. May mga taong na-involve at malapit pa po sa, actually kamag-anak nga, yun na paratangan ng mga kalingap at kabagis, no. At nandyan din po yung pagbabawal sa mga staff na pumunta dito po kila Rachel, kila Langga. Yan po, pag-uusapan po natin yan at tayo naman po ang magbibigay ng ating opinion regarding po dito. Although napakinggan nyo na ang mga opinion ng mga kapwa ko po reactors sa usaping ito. And tingnan po natin, no, balansehin po natin ang mga bagay-bagay kung ano po ba ang punot dulo, pinagsimulan, at ano po yung mga bagay-bagay na pwede po nating matutunan, lessons, ika nga, na pwede po nating i-apply sa ating buhay in regards po dito sa mga issue na ito. So let's start mga kalingap at kabagis dito nga po sa naging recent live streaming ni Kuya Bal Santos Matubang na talagang viral na viral po, no, ang thumbnail na ginawa ni Kuya. Although masasabi po nating ito po ay parang clickbait, pero kumbaga parang nagtatanong lang naman si Kuya Bal dito sa kanyang live streaming na ito. So para may reference po tayo mga kalingap at kabagis, no, panoorin po natin yung live ni Kuya. Konting video clips lamang po, no, para at least may pattern po tayo kung paano po natin i-handle or gagawa ng reaction ito pong mga issue na ito. So let's start with the title po na Hala, Huwag Naman Kayong Ganyan. Ito po yung may title na parang si Roel at si Rachel nandun po sa thumbnail na inalmahan po ni Tatay Rizan, and at the same time po ay sinagot naman po ito ni Daddy Donut. So simulan po natin mga kalingap, mga kabagis, mga kalangga nation natin, no? Ito po. Hindi makontak. Sinabi sa akin lahat yung mga vlogger, yung mga grupo na kasama nila na nagpaplano po para pabagsakin si Roel of Malalag. Dito po kasi mga kalingap at kabagis, no, parang may kumbaga nag-tip kay Kuya Bal Santos Matubang na di umano ay may plano daw. May plano daw at may mga pangalang involved regarding nga po dito sa sabihin na nating pagpapabagsak kay Roel of Malalag, no. So dito po sa live streaming ni Kuya Bal Santos Matubang dito ay gusto niya lang naman pong klaruhin yung mga bagay-bagay. So papatuloy natin. Nilista po sa akin, no? Nasa list. Gusto mong basahin ko yung mga pangalan. Basahin natin. Although hindi binanggit yung mga pangalan dito, pero syempre po, no, magiging palaisipan po ito sa mga kalingap partners at saka sa kalingap viewers at mapapaisip sila na
sasabihin nila na sino kaya ang mga involved na pangalan dito sa planong pagbabagsak kay Ruel of Malalag. So, pagpatuloy po natin. Saka na lang pagka nagpaliwanag na sila. Mamaya mag-react agad. Yung pala, chismis lang. Ewan ko lang ha, pero aking source po, matindi ito. Kalinga partners din yata yung source ni Kuya Bal Santos Matubang dito. Although, nagkuha na po dito, nagsalita na po si Daddy Donut dito dahil siya nga daw po yung pinaparatangan na leader or nagpaplano po na pabagsakin si Ruel of Malalag. Pero mapapakinggan po natin yung sagot ni Daddy Donut maya lamang po. No? So, pagpatuloy po natin dito. Tulog. Tulog na pala si Alex. Ay, mga kalingap, dalawang source ko na may grupo po na pilit ihiwalay si Ruel kay Richelle. Ayaw nila, mga kaibigan. Actually po, ang Trosa family, kay Richelle po yan. Kaya hindi man yan kay Ruel. Yung source na nagsabi sa akin, sabi sa akin, Kuya Bal, alam mo yung Trosa family, kay Richelle man yan eh. Hindi man kay Ruel yan. Yun ang sabi ha. Sinasabi ko lang sa inyo, mamaya, malaman, si Kuya Brooks na mag-live, Brooks! Sinasabi ko lang po, para alam niyo po yung takbo ng ating programa. Okay. Para smooth tayo. Ayaw po namin na badang huli, magbalay tayo. Kaproblema na pala sila. Hindi pa nga nagsisimula. Hindi pati mga taga rito yung mga yaan. Ay, okay si Rizan, walang problema kay Papa Rizan. Kay Rizal, walang problema. Nag-live sila kanina. Kita ko, very sweet, di ba? Naiinggit po sila. O sino yung daan kapitbahay nindo? Nagsabi po, kawawa si Nini pag napunta kay Ruel. Bakit kawawa? Ba't kawawa si Richelle pag napunta kay Ruel? Gumanda nga ang buhay niya kay Ruel eh. Hindi pa mag-asawa, gumanda na ang buhay eh. Di ba? Ang sabi doon sa grupo doon nila, ang leader si ano. Sasabihin ko bukas yung leader nyo. Gusto mo ngayon ko na sabihin ang leader para magpaliwanag. Wala bang problema sa amin yan? Ako? Walang problema sa akin yan eh. Anong pakialam ko dyan? Kahit kayo umalis sa Kalingap, ano namang mawawala sa akin? Umalis kayo hindi, wala mang mawawala sa akin. Walang mawala po kung Kuya Bal, di na ako makalingap. Ano? Buti kung wala na. Problema ko ba na wala na kayo sa Kalingap? May mawawala sa akin? Wala man. Pag wala mag-pledges, sasara ko mga landing pads. Ganon kasimple mga kaibigan yon. Ganon kasimple po yan. So, yun no, mahaling at kabagis no. Dito sa live ni Kuya Bal, na i-discuss niya nga po yung regarding nga po dito sa planong pagpapabagsak kay Ruel of Malalag. And at the same time ay may mga grupo daw po na involved dito po. At dito po sa live din ni Kuya Bal ay na-i-discuss niya rin yung pagbabawal di umano ng mga kasamahan ni Ruel of Malalag na pumunta dito po kila Rachel. At dito po sa pangalawang video na ating ipapakita ay dito po umalma no, si Tatay Rizan. Dahil habang nagla-live streaming po si Lorne TV at that time sa kanila ay siguro po gawa ng bugso ng damdamin bilang isang magulang ay hindi naman po may iwasan na hindi po pwedeng hindi mag-react si Tatay Rizan regarding nga po dito. Dahil parang ang idiniscuss ni Tatay Rizan ay dalawang involved na part ng kanyang pamilya, which is si Daddy Donut na kanyang kapatid. And at the same time po, si Rachel na rin po, no, mahaling at kabagis, no. Kumbaga, yung katanungan ni Tatay Rizan, no, kay Kuya Bal Santos Matubang ay legit naman. Na, kumbaga parang ilabas
yung source or sabi ni Tatay Rizan ay pangalanan, 'di ba? Pangalanan kung sino yung mga taong involved regarding nga po dito. So, normal lang po 'yan bilang isang magulang na talagang magre-react ka dahil magiging palaisipan din sa'yo 'yan. Sino yung mga taong involved dito nga po sa planong pagpapabagsak sa Maglangga, and at the same time po ay yung pagbabawal di umano na pumunta yung mga staff ni Roel of Malalag diyan po sa kanila. Dahil nga po sabi ni Kuya Bal ay sabi nga po ni Tatay Rizan ay may mga ilang beses din nga daw pong itong si Roel ay pumunta diyan ng nakamotor na hindi po kasama yung mga staff. So ano po ba or ano po ba yung mga reason doon? So bago po tayo pumunta kay Daddy Donat, panoorin po muna natin yung part na si Tatay Rizan ay nagtatanong lang naman dito sa part na ito. Sa part na ito kay Kuya Bal Santos Matubang. Kaya huwag po natin ibabash si Tatay Rizan kung siya man ay nakapagbitaw ng mga ganitong salita. Dahil nga po syempre po, normal yan sa isang magulang na mag-seek ng answer ika nga sa mga bagay-bagay na kailangan talaga may kasagutan. Dahil nga po ang involved ay yung kanyang anak and at the same time po are yung kanyang kapatid. So ito po, panoorin po natin si Tatay Rizan. Yung grupo ni Roel, wala namang nagsasabing bawal. Si Roel nagpunta dito. Kayo ba, Kuya Bal, naintindihan nyo? Mga viewers, dito sa part na to, mga kalingap, mga kabagis, mga kalangga nation natin, I think hindi pa aware si Tatay Rizan na kumbaga parang nag-usap itong si Daddy Donat at si Roel of Malalag na may mga pilit talaga na mga staff ni Roel na hindi muna pinapapunta ni Daddy Donat diyan nga po sa Morales compound dahil nga po sa issue kumbaga ng yung sa plano po ng pagpapabagsak, dahil nga po kumbaga parang ang information ay nagta-travel ika nga daw sabi nga po sa Kubo and at the same time diyan po sa Morales compound. So papatuloy po natin. Ganito, kayo baga, sabi nyo, gusto nyo magkatuluyan yung dalawa. Siyempre, nagpunta isang bisis dito si Roel, o hindi lang isang bisis, dalawa o tatlo, nakamotor si Roel. Siyempre naman, kailangan nila ng privacy para makapag-usap naman ng maayos, makapag-date ng ayos. Hindi yung pinagbabawalan. Tanungin po natin si Roel muna bago tayo magsalita ng ganyan. Hindi yung basta tayo nagsasalita na ganyan. Pangit po yun. Kuya Bal, totoo lang. Ikaw ang pinakaahid dyan, ikaw ang nagbuo niyan. Bakit naniniwala ka sa mga sabi-sabi lang? Ngayon lang ako, Kuya Bal, nagsalita ng ganito. Bilib ako. Arab, pasensya ka na, nakapagsabi akong ganito kay papa mo. Pasensya na. Wala namang pinagbabawal. Salamat. Kuya Bal, yun lang ang gusto kong sabihin. Dapat, bago ka nagsalita, may pinakita ka sanang, yung thumbnail mo dyan, maghihiwalay na yung Maglangga. So dito talagang mostly mga kalingap, mga kabagis, no, ay more on emotion yung nangyayari kay Tatay Rizan at this time. Kung bugso ng damdamin yung nagdadrive sa kanya para makapagtanong ng mga ganitong bagay-bagay dito nga po sa naging live streaming ni Kuya Bal Santos Matubang. At kung mapapansin ninyo, may kamay na kumakaway doon. Kasi po parang nangyayari dito, si Lorne TV ay nababash din po kung bakit hinayaan daw na magpatuloy si Tatay Rizan sa ganitong kanyang pagtatanong sa kanyang live streaming. Although sinagot na po ito ni Lorne TV na kumbaga parang malaking kabastusan po sa isang individual na habang ikaw po ay nagla-live at kumbaga nakaharap sa iyong camera ay bigla mo na lamang pong hahablutin at muling ipabaling sa iyong side ay napaka-disrespectful po yun. Which is, I agree, mga kalingap at kabagis. No?
napaka-disrespectful naman yun po yung ganung asal ika nga na gagawin ni Lorne TV. Ika nga, kung bigla niyang hahawiin yung camera para po lang ma-interrupt itong si Tatay Rizan. Kaya kung mapapansin po ninyo doon sa part ng video na may kamay dito po sa may bandang left side ni Tatay Rizan na kumakaway, ang kinakawayan niya po dyan, I think kung di po ako nagkakamali, is si Provinciano 2.0. Kumbaga parang inaawat na itong si Tatay Rizan, no? Which is maririnig nyo na parang nagsalita itong si Provinciano 2.0 dito na kumbaga parang paliwanag lang, ika nga. Kumbaga parang para matapos na, ika nga. Yung kwan. Kumbaga parang ang kaway ni Lorne TV dito is awatin mo na si Tatay Rizan, no? Parang ganon. So, normal po yan, no? Kagaya nga po sinabi ko, gawa ng bugso ng damdamin. Nagtatanong lang itong si Tatay Rizan. So, dito po sa susunod na video, no, mga Kalingap at Kabagis, ay makikita naman po natin na sumagot na si Daddy Donut regarding nga po sa mga issue na iyan. So, dito mas maliliwanagan tayo dito kung ano po ba talaga yung punot dulo ng issue na ito sa paliwanag po ni Daddy Donut. So, pakinggan po natin si Daddy Donut, mga Kalingap at Kabagis, regarding naman po sa explanation niya sa mga bagay-bagay na ito. Narito po yun. Ang itatapi ko lang ho dito is yung regarding sa pagiging ako daw yung leader ng magpapabagsak kay Ruel. At sa pagbabawal na pumunta ang staff ni Ruel sa bahay. Pero yung kay Titay, hindi ko ho yun itatouch kasi wala akong personal knowledge doon. No? Uulitin ko, ang itatapi ko lang dito, ayun pong paratang na ako ang leader ng grupo na magpapabagsak kay Ruel at ako din daw yung nagbabawal na pumunta dito ang staff ni Ruel. Ako hindi ko itatanggi. Pagka sinabi ko. Ano? Ito. Simulan natin. No, mga Kalingap at Kabagis, the good thing about Daddy Donut is napaka-open niya at napaka-prangka niya sa mga bagay-bagay na idinidiscuss niya sa kanyang live streaming. Gaya nga po ng sinabi niya, kung siya yung nagsabi or kung siya yung nasa subject ika nga na pinag-uusapan, ay hindi niya dinideny yan. Napaka-open ni Daddy Donut sa mga bagay-bagay. Which is maganda naman po, no? Para at least maliwanagan po talaga yung mga viewers. So, ito na. Pagpatuloy po natin. Sang umaga, may bisitang dumating. Okay? Bisitang dumating. Sila Tita Charita Mangaring. Tama ba, Pade? May sponsor. Tita Charita yon, Mangaring. Hindi. Yung ano? Wala akong dito. Yan. I don't know kung tama ako, sila Tita Charita Mangaring. Okay? Kagigising ko lang nun. Bigla akong sinalubong ni Kuya Brooks. Ito na. Sabi sa akin ni Kuya Brooks, Donut, halika. Eto, totohanan to Sa pagtawag niya sa akin ng Donut, ramdam ko na may galit siya. Kasi Donut na lang eh. Pwede niya akong tawagin sa first name ko. Pero yung Donut na lang, parang ramdam ko na may pinipigil si Kuya Brooks. Sabi ko, ano yung Kuya Brooks? Sabi niya, tatapatin kita. Sagutin mo rin ako ng totoo. Sabi ko, sige, sasagutin kita ng totoo. Magandang conversation yung mga ganyan, mga tapatan, ika nga. Totoo bang pababagsakin ng grupo nyo si Ruel? Sabi, eto lang naman yung tanong ko sa kanya. Kuya Brooks, saan mo nakuha ang informasyon na yan? Eto na. Ang sagot ni Kuya Brooks, sa kubo. Sa kubo. Unang tanong ko kay Kuya Brooks, sino ba ang nasa kubo? Sino po ba talaga ang nasa kubo? Parang ang lumalabas kasi dito, mga Kalingap at Kabagis, na based from my interpretation, yung kubo, alam naman po natin na doon po nag-stay si Ruel of Malalag. Hindi ko lamang po alam kung meron pang ibang kubo na pinag-uusapan dito si Daddy Donut, which is pwede po natin ilagay sa comment section dahil mga Kalingap at Kabagis, wala po talaga akong idea kung meron pang ibang kubo na ini-imply dito si Daddy Donut. Diba? Imposible namang siraan kami ng pamilya ni Ruel. Okay.
Parang lumalabas talaga yung kubo na yan ay kila Dodong or kila Ruel of Malalag. Imposible. Imposible siraan din kami ni Ruel. Di ba? Malabo po yun kasi talagang yung, alam nyo, na yan eh. It's official na talagang masasabi po natin na yung bonding between the Morales family at sa kila Dodong Ruel sa Matubang family ay nandun na. Kasi nga po, it's official. It's official na sila na po talaga ang magkarelasyon sa isa't isa. And naman po siguro, napaka-undisrespectful kung magsisiraan ang magkabilaang panig dahil si Ruel at si Rachel ay nagkakaintindihan sa isa't isa. Sige, pagpatuloy natin. Pangalawang tanong ko, sino ba ang mga pumupunta sa kubo? Okay? I-analyze nyo sino ba ang mga pumupunta sa kubo? Okay, sino mga pumupunta sa kubo? Siyempre, nandiyan yung staff ni Ruel at si Rachel pumupunta din dyan. Si Kuya Brooks pumupunta din dyan. So, ayun, yun yung mga pumupunta. Si Tatay Rizan pumunta na rin dyan. I think isang beses or 2 beses na rin na pumunta si Tatay Rizan dyan. Sige. At sino ba ang mga pumupunta sa amin na pumupunta sa kubo, na pumupunta sa amin na pumupunta sa kubo? Okay. Pumupunta sa amin, pumupunta sa kubo, pumupunta sa kubo, pumupunta sa amin. So, kung si Ruel ay pumupunta dyan, syempre, minsan hindi may iwasan, nakasama niya ang staff niya. Siguro pag kagaling sa pag-i-scout, ay pumapasyal siya kay Rachel, kasama yung staff niya. And at the same time, pagkatapos nila mamasyal dyan sa Morales compound, babalik na sila sa kubo. So, yun po yung pagkaka-analyze ko sa gustong i-imply ni Daddy Donut. So, patuloy po natin. I-analyze ko yung tanong ko. Yan yung logic. Yan yung logic. Sino ang pumupunta sa amin na pumupunta sa kubo, na pumupunta sa amin na pumupunta sa kubo? Saan ako? Sabi ko kay Kuya Brooks, yun lang din naman. Gusto mo ako ng tapatan, in-drop mo. Hindi niya man in-drop sa akin. Kasi tapatan lang naman. Yun lang ang problema kay Kuya Brooks. Dapat nini-drop niya na at that time para at least kahit pa paano, kilala na kung talagang may katotohanan nga ba itong kumakalat na masasabi nating marites in regards sa pagpapabagsak kay Ruel of Malalag. Diba? Tapatan lang ng usapan. Ganun lang naman. O eto. Pangalawa. My name is Munter Dale. I'm a professor of electrical engineering and computer science at MIT. The partnership that we Okay, tuloy natin. Pangalawa. Sabi, pinagbabawalan ko na pumunta ang staff ni Ruel. Ito na. Inin ko, oo. Ayun, narinig nyo mga halingap, mga kabagis, mga halangga nation natin. Kay Daddy Donut na nanggaling mismo na pinagbabawalan niya. Dito malalaman natin kung lahat ba or may certain na staff si kay Ruel of Malalag na hindi niya pinapapunta sa Morales compound. Pero hindi lahat. Ayun, hindi lahat. Hindi lahat. Hindi lahat. Bakit? Sinong matutuwa sa isang tao? Sinong maitutuwa sa isang tao na pinapaansab ako? Yun lang. So, ibig sabihin, parang ang pinapalabas dito ni Daddy Donut ay may staff si Ruel of Malalag na siguro po pag nagla-live ay nananawagan, although kilala ko na po, nananawagan na i-unsub si Daddy Donut. Which is, pangit naman po talaga mga halingap at kabagis. No? Ruel of Malalag, Daddy Donut, ay mga kalingap partners po yung mga yan. Kumbaga, sabi nga po lagi nating sinasabi, one kalingap, one family, pero bakit meron pong part na kailangan nating manawagan para po i-unsub ang kapwa po nating kalingap partners. Yun naman po ang pangit doon. Na hindi ako pinasusuportahan. Ano, plastikan pag magkaharap? Sagutin niyo muna. Plastikan talaga para sa akin. Si Victor nakakapunta.
Si Justin nakakapunta. Kanina, kausap ko sila Justin. Actually, nung isang gabi, nung isang araw yata, pumunta si Dodong tsaka si Justin. Okay. Nagkwentuhan pa kami. Sabi ko kay Dodong, halika Dodong. May nangsisira na naman sa'yo. Oh. Nagkakalat daw sa GC ito. Sabi ko, ano Dong, gusto mo birahin ko? Kasi pangit yun eh. Pangit. Ang turing ko kay Dodong pamangkin na. Ba't ko pababagsakin yan? Diba? Tama. Ang tanong ko, bakit ako pinapaansa? Bakit ako hindi pinapasuportahan? Anong problema? Anong ginawa ko? Anong personal na galit? Anong personal na pakasalanan ko? Yun lang. Dapat sabihin. Diba? Kung walang kasalanan, napakasimple, pumunta sa bahay, kausapin ako. Alam na naman niya eh. Nagpaparinig na ako sa dami kong live eh. Diba? Ganun lang kasimple. Diba? Gusto nyo katotohanan, diba? Pero hindi si Daddy Donut ang founder kasi wala namang grupo na magpapabagsak kay Rachel at kay Ruel. Confirm na yun. Walang grupo. Pero parang gumawa sila ng virtual na grupo para po magkaroon ng issue ika. Actually, paano masasabing may grupo dito magpapabagsak kay Rachel, kay Ruel? Eh, pinayagan niya na sumama sa Davao eh. Oh. Diba? Yun yung balita ko. At hindi ako nakikialam dyan. Desisyon niya ni Kuya. Diba? Yun lang yung tanong ko dyan. Na kailangan masagot. Bakit? Masama sa loob ko yun. Masama sa loob ko yun. Pero nanahimik ako. Nanahimik ako. Tamang parinig lang ako para kausapin nga ako eh. Diba? Parinig lang ako sa mga live ko. Uulitin ko ha. Uulitin ko, may permiso ito ni Kuya Val. Ha? Si Victor, okay yan si Victor, walang problema yan. Okay. Ako na nagsasabi. Isa-isayin nga natin mga Kalingap at Kabagis. Malalaman siguro po natin dito kung sino po yung gustong ipinpoint ni Daddy Donut, no? So, sa staff ni Roel, sino-sino po ba ang mga staff ni Roel, no? So, simulan natin kay Alex Librada. Okay? Pinaka-senior, Alex Librada. Pangalawa, si BG Scheme. Pangatlo, si Jan Rivera Official. Pang-apat, si Kalingap Victor. Pang-lima, si Justin. So far, 5 ang natatandaan kong staff ni Roel of Malalag, no? So, kung may na-miss man ako, syempre po, ilagay nyo sa comment section, di ba? So, okay si Kalingap Victor, okay si Justin, Alex sino na lang natira? Si BG Scheme, si Jan Rivera Official, at si Alex Librada. So, tingnan natin kung mababanggit ang mga pangalan na ito. Si Kalingap Victor. Si Alex Librada, kausap ko yung kanina. Okay. Alex Librada nabanggit na. So, 3 na. So, 2 na lang ang naiwan. Diba? Si Jan Rivera Official at si BG Scheme. So, pagpatuloy natin. Bisita namin yan. Diba? Ganun lang. Kayo ang tanongin ko, sinong matutuwa sa inyo na pinapaansab kayo at ayaw kayong pasuportahan? Eh, one family nga eh. One Kalingap. One family. Paano naging one Kalingap at one family yun? Tama, may punto si Daddy Donut nun. Actually, sabi mag-usap kayo ni Kuya Bal. Nag-usap na po kami ni Kuya Bal at binigyan niya nga po ako ng permiso na mag-live ako ngayon at sumagot ako. Okay. Pero uulitin ko, hindi namin pinagbabawalan ang buong staff ni Ruel na pumunta sa bahay. At ang pagkakasabi ko, Dong, wag mo na muna, Dong, papuntahin dito at mainit pa ang ulo ko. Oh, yun pala. Well, normal lang po yan, mga Kalingap at Kabagis, no? Na magsalita si Daddy Donut na wag papuntahin itong certain staff ni Roel of Malalag na pumunta dyan. Dahil, syempre po, ay, kahit sino ba naman, no? Ipanawagan mong i-unsub or wag suportahan si Daddy Donut. One Kalingap, one family. Eh, pangit naman po talaga. So, may right si Daddy Donut na pagbawalan na wag pumunta dyan sa Morales Compound kung sino man itong sa ating listahan, 2 lang. Jan Rivera Official or si BG Scheme.
Sabi ko. Kasi nga, sinong matutuwa? Diba? Pagbintangan pa ba naman ako na lalaki ng girlfriend niya? Lalaki ng girlfriend niya. Si BG Kim ay may asawa na. Si John Rivera official, hindi po ako sure kung may asawa na siya. So, girlfriend eh. So, ang natira na lang sa listahan natin is si JRO or si John Rivera official. So, correct me if I'm wrong, mga kalingap, mga kalangga nation natin. Si John Rivera official ba ang tinutukoy ni Daddy Donut dito? Comment down below, mga kalingap at kabagis. Matutuwa kayo doon. Matutuwa kayo doon. Ang tanong ko, ano pang kasalanan ko? Anong personal na ginawa kong kasalanan? Anong personal? Bakit galit na galit sa akin? Yun lang. Ang tagal ko, ako nananahimik. Pero kung gusto niyo may kahit audio recordings. Pero hindi ko muna ipaparinig ito. Kompleto si Daddy Donut ng ebidensya. Meron din ako mga screenshot ng mga conversation. Yan yung sinasabi ko. Maayos kaming nakikiharap dito. Maayos kami nakikipagkapwa-tao. Ang sasabihin mayabang ako. Madaldal ako. Bakit ayaw niyong nagsasalita ako ng totoo? Mayabang na ba pag nagsasalita ka, pag nagsasabi ka ng katotohanan? Di naman, kaso minsan kasi sa mga viewers, no, yung the way we talk, the way we, sa mga facial expression, yung tono ng ating pananalita, yung diction, ika nga, ay minsan ay doon po sila nag-i-interpret eh. Yung po yung nakakalungkot doon. Kung medyo brusko ang iyong pagpapaliwanag, ay ginajudge ka na nila mismo minsan kung paano mo dinideliver yung gusto mong sabihin sa kanila. Kung medyo brusko ang iyong approach, sabihin nila, mayabang to, ganyan. Pag soft or mellow, ang interpretasyon naman nila, mabait to, ganyan. So, nasa viewers minsan, mga kalingap at kabagis talaga, ang judgment, ika nga, kung paano kanila i-rate, kung paano mo sila ina-approach, ika nga. Yun po yung nakakalungkot doon. Which is, kung titignan natin, kailangan i-analyze nila yung mga bagay-bagay na sinasabi natin in regards kung paano po natin ito i-deliver. At doon po tayo mag-judge ng personality, ika nga. Huwag sa appearance at sa tono ng ating pananalita. Ganun lang naman. Kasi si Kuya, Kasi dito, kung minsan, yan, makikita ninyo, no, mga kalingap, mga kalanganisyon natin. Daddy Donut, the way he delivered yung kanyang statement ay talagang strong, di ba? So, minsan, ang interpretation ng mga viewers dito ay, ang yabang naman ni Daddy Donut. Di ba? Parang ganun. Mostly ganun ang interpretation. Mayabang, masyadong presko, ika nga. Which is, character na ni Daddy Donut yan. Ganyan siya kung paano siya mag-deliver ng kanyang speech. Diba? Pero kung i-analyze natin yung kanyang mga sinasabi, nagpapaliwanag lang naman siya sa mga bagay-bagay. Yun po dapat ang i-take consideration natin kung tayo po ay nagre-rate, ika nga, ng isang individual. Hindi siya nagsasalita. Ako, yung sinabi ko, kanina, harap-harapan, nandiyan si Roel, dong, ibahin nyo ako. Di ba? Pwede naman akong kausapin ng personal eh. Kung ano mang personal na galit sa akin. Correct. Bakit ganun? Masisisi nyo ba ako na may ganun akong desisyon na pagbawalan ko yung tao na pumunta doon? Dahil hindi nga ako nakikipagplastikan. May nagtanong, ay may nagsabi, ito si Bobo na sino ngayon kanina? Si Villarica, paulit-ulit eh. Cecilia Villarica na Bobo. Kaya daw pala hindi ako pumupunta ng Kubo dahil ako daw pala yung leader. Yun lang. Kaya ako hindi pumupunta ng Kubo dahil hindi ako sanay makipagplastikan. Di ba? Parang kasi Daddy Donut.
Yan ho yung katotohanan. Pag ako galit sa isang tao, galit ako. Hindi pa pwedeng paghaharap tayo, ngingiti-ngiti akong aso. Masakit sa damdamin ko yun. Masakit sa damdamin ko yun. So, yun no, mga kalingap at kabagis. Napakinggan naman po natin si Daddy Donut in regards po dito sa issue sa pagbabawal sa mangilan-ngilan na mga staff ni Roel of Malalag sa pagpunta sa Morales Compound. And at the same time, narinig din po natin si Tatay Rizan sa kanyang openly question kay Kuya Bal Santos Matubang in regards doon po sa kanyang live na patungkol sa pagbabawal ng staff na pumunta sa Morales Compound at ang destabilization na plano ika nga na grupo na ang pinaparatangan po ay si Daddy Donut. So napakalinaw naman po ng sagot ni Daddy Donut doon po sa katanungan ni Kuya Bal Santos Matubang sa naunang live. At ganun din po ganun din yung kasagutan sa katanungan ni Tatay Rizan na patungkol sa live ni Kuya Bal Santos Matubang. So sana po naging malinaw po sa ating lahat, mga kalingap, mga kalangga nation natin. Unang-una po sa lahat, para kay Kuya Bal Santos Matubang, pinoprotektahan niya lamang po ang kanyang pamangkin in regards po sa planong pagpapabagsak na kung saan ay klinaro naman po ni Daddy Donut na wala naman pong existing na grupo or hindi po siya ang leader kung meron man na hindi po alam ng Team Kalingap na gustong magpabagsak kay Roel of Malalag. At patungkol naman kay Tatay Rizan, unawain po natin si Tatay Rizan dahil bilang isang magulang, karapatan niya pong alamin ang mga bagay-bagay na sa tingin niya po ay po pwedeng makasira sa kanyang mga anak and at the same time sa kanyang kapatid bilang nakakatanda, lalong-lalo na mas nakakatanda siya kay Daddy Donut and at the same time padre di pamilya ika nga ng Morales family. So yun, mga kalingap at kabagis, nakakalungkot mang isipin pero talagang may mga bagay-bagay pa rin hindi po nawawala dito po sa Team Kalingap. Kagaya nga po ng sinasabi ni Daddy Donut, yung pananawagan na huwag siyang suportahan at i-unsub siya ng isang Kalingap partners, which is sa tingin ko po ay hindi po maganda. Dahil nga po ang logo ng Team Kalingap ay One Kalingap, One Family na dapat po nagsusuportahan sa isa't isa. Yun po yung pangit. At sana naman po ay makapag-usap din si Kuya Bal Santos Matubang at si Tatay Rizan para po maplansya kung ano man yung gusot na meron ngayon dahil pagbalik-balik na rin man natin ang sitwasyon ay syempre po kailangan din naman kailangan din naman ng explanation ni Tatay Rizan doon po sa minsan kasi minsan pag yung pagiging isang content creator, lalong-lalo na kung bago-bago ka, ay hindi mo po maiintindihan yung kalakaran in regards po sa pagta-thumbnail, ganyan. At yung ginawang thumbnail ni Kuya Bal Santos Matubang sa kanyang live, ay masasabi naman po natin talagang clickbait ika nga. Clickbait na may meaning pa rin at na-discuss pa rin po yung gustong iparating ni Kuya Bal Santos Matubang sa mismong laman ng kanyang live streaming. So yun, maabot na tayo ng ilan. Magta-39 minutes na. So pag-usapan na lamang po natin sa i-premiere ko po ito, mga kalingap, mga kalangganisyon natin para magkaroon naman po tayo ng conversation sa ating comment section habang tayo po ang nag-pre-premiere. So hanggang dito na lang, mga kalingap at kabagis, tabayanan nyo na lamang po ang ating mga susunod na reaction video. At maraming salamat dahil nasamahan nyo po si Jubilito TV Official sa ating reaction video for today. And I do hope naging malinaw po ang lahat at iwasan na po natin yung gulo, siraan sa kapwa, bagkos ay mag-unawaan, magmahalan at lalo pa po nating paigtingin ang pagtulong sa ating mga kababayang naghihirap at huwag po issue ang ating pagtuunan ng pansin.
So, ganito lang. Once again, Jubilito TV Official. Yan po. Proud member po ng Team Coosto. And at the same time po, ng Karepa Year 2024 na pinangungunahan po ng ating butihing presidente na si Birador. So, ganito lang mga kalingap at kabagis. As I always say po, peace, God first. God bless po. Bye!